May nakakalokong ngiti si Mao Lejun nang sabihing eksklusibo ang kanyang mga plano, pero gagawa siya ng eksepsyon para sa dalaga. Dito niya ibinuhos ang pinaka-epektibong paraan. Sa ganitong laro, ang sikreto sa paglakas ay ibuhos agad ang buong kakayahan sa pagiging mabilis. Obligasyon daw na ilaan doon ang lahat ng 5 puntos niya. Kapag ginawa niya iyon, maiiwan niya sa takbuhan ang anumang halimaw. Ang resulta, kaya niyang manalo ng walang ni isang gasgas sa katawan. Halos lumuwa ang mata ng babae sa narinig. Napagtanto niyang napakabobo ng ginawa niyang pagbuhos ng buong lakas o puntos niya sa strength. Walang atubiling pumayag ang dalaga sa suhestiyon ng lalaki. Subalit, nagbigay siya ng kondisyon dahil malayo ang galing nito kay Shadow, hanggang 5 milyong cash lang ang kaya niyang ibigay. Inalam niya kung kakagatin pa rin ng lalaki ang alok. Pumayag naman si Mao Lejun, sabay aming sadyang halimaw talaga ang lakas ni Shadow sa ngayon. May kasamang pilyong ngiti, sinabi nitong isang malaking katangahan kung tatanggihan pa niya ang ganoon kalaking kayamanan. Samantala, ibalik natin ang focus sa ating pangunahing tauhan. Kalalapag lang niya sa target na lugar na nasa mapa. Habang nakatago pa rin sa mga anino, nakita niyang umakyat na papuntang silver rank ang target na halimaw. Napapalibutan ito ng napakakapal at kulay abong usok, hudyat na patuloy pa rin ang ebolusyon nito. Ginamit agad ng bida ang kanyang abilidad na Poison Dart upang kilatisin ang kalaban. Ayon sa kanyang pagtatansya, kakailanganin pa nito ng 7 hanggang 8 oras para maabot ang gold rank. Wala na siyang panahong mag-abang, kaya sumugod na siya. Mabilis at walang kaba siyang nagbato ng sandata. Tumama ito ng sapul at agad na tumapyas ng 659 na puntos sa buhay ng kalaban. Bentahe iyon ng palihim niyang pag-atake. Maya-maya pa, nananalaytay na ang lason sa sistema ng halimaw, na palaging bumabawas ng 219 na puntos bawat segundo. Agad na rumesbak ang ating bida, nagpakawala siya ng after-image skill habang tumatalon palapit. Paspasan niyang pinag-aaralan ang galaw ng kalaban. Umaabot sa 2 hanggang 3 beses ang tigas ng silver rank boss na ito kumpara sa mga nasa bronze rank, ngunit bigla itong rumesponde. Gumawa ito ng isang nakakatakot na bola ng mahika gamit ang 2 kamay, at patuloy pang lumalaki ang enerhiya nito. Tansya ng bida, babagsak ito kung tatamaan pa niya ng 2 hanggang 3 lasong dart. Kaso, mabilis na ipinukol ng halimaw ang higanteng enerhiya. Nag-iwan ng malaking bunganga sa lupa ang napakalakas na pagsabog. Ngayon lang nalinawan ang bida, hindi pala pisikal, kundi isang magic-type boss ang kaharap niya. Ang estilo ng atake nito ay malawakang pinsala, na kayang pumatay sa isang banat lang. Swerte ng bida, lumayo na siya kaagad pagkatapos pumitik ng lason. Konti na lang ay maging abo siya sa pagsabog na iyon. Ligtas siya dahil hindi siya nakikita, at alam niyang sa nipis ng kanyang depensa ngayon, isang tama lang ay tigok na siya. Siguradong katapusan na niya kung nahagip siya ng atake. Sa kalagitnaan ng bakbakan, humahakot na naman ng enerhiya ang boss para sa panibagong pasabog. Marahang ibinaling ng halimaw ang direksyon nito sa kanya. Sa kabila nito, hindi nagpanik ang ating bida at pinanatiling maliksi at tahimik ang kanyang mga hakbang. Nakatutok ang mata niya sa oras bago magamit ulit ang kanyang mga abilidad. Dahil nagre-recharge pa ang kanyang hidden shadow skill, kailangan niyang habaan ang pasensya. Nag-aabang siya ng konting pagkakamali mula sa kalaban. Ito ang estratehiya niya, humanap ng buwelo, magbitiw ng isang perpektong tira, at agad na umatras sa dilim. Kailangang mawala siya bago ito makaganti. Maya-maya lang, biglang sumuray-suray ang monster at nawala sa balanse. Ito na ang hinihintay niyang tsansa. Parang kidlat siyang umatake at muling nagbato ng lasong dart. Gitnang-gitna sa kalaban kaya lumaot agad ang 659 na puntos nito. Kumagat kaagad ang matapang na lason, na pumapatakbo na parang orasan, habang binubura ang buhay nito ng 219 na puntos bawat segundo. Ramdam ng halimaw ang nalalapit na kamatayan kaya pumiglas ito palayo. Siyempre, hindi siya makakalusot sa bida nating pursigidong tinugis ito, hanggang sa huli. Isang nakamamatay at seryosong tingin lang ang ibinigay niya habang hapong-hapo nang sumusuray ang target. Sayang lang ang pagod ng boss dahil wala ng kwenta ang mga pagpumiglas nito. Kung hinayaan na lang nitong mamatay ang sarili, hindi sana siya nahirapan. Sa isang iglap, pumitik pa itaas ang ating bida at lumitaw mismo sa tuktok ng ulo ng kalaban. Walang awa at buong lakas niya itong isinalya sa semento. Kasabay nito, nag-abiso na ang laro na formal na niyang napatay ang isinumpang halimaw. Matagumpay niyang pinulbos ang matinding silver rank boss. Umulan ng mga mensahe mula sa sistema at sumalo siya ng napakalaking 1,800 experience points. Ang resulta, mula ikatlong antas, biglang lobo ang karakter niya patungong ikalimang antas sa isang laban lang. Dagdag pa diyan, nakasungkit siya ng 4 na evolution points at sangkatutak na premyo. Humamig din siya ng 124 na araw ng tradable life. Napahalakhak na lang siya sa ligaya, akalain mo ba namang sa isang kalaban, 2 beses umangat ang antas niya? At mayroon pa siyang napakahalagang reserbang puntos para sa ebolusyon. Bago pa tuluyang maging premyo ang bangkay ng halimaw, mabilis niyang inikasa ang espesyal niyang abilidad.
Ibinuhos niya ang pinalakas na bersyon ng kanyang technique, ang Hand of Avarice, tila may gumuhit na puwersa sa hangin, sabay litaw ng bintana sa laro na nagsasaad ng kanyang mga nakuha. Nakamamangha, dahil sobra-sobra ang mga pabuyang dumating. Biniyayaan pa siya ng dagdag na 4 na evolution points, at isa pang 124 na araw ng tradable life. Dumoble ng bongga ang mga nakuhang premyo, kaya todo ngiti ang bida natin. Ang makakuha ng 2 bigating bonus ng sabay, panalong-panalo na iyon. Nang kwentahin niya, umabot sa 12 evolution points, at 372 araw ng tradable life ang nakuha niya nang dahil lang sa silver rank boss na ito. Kaso, bago pa man siya magbunyi sa swerte niya, isang mensahe na naman mula sa sistema ang lumabas. Isang sorpresang biyaya na naman ang bumulaga sa kanya. Gumana rin pala ang nakatagong epekto ng Hand of Avarice at itinaas nito ang antas ng kanyang napulot mula silver paakyat sa gold rarity. Gulat na gulat siyang nakatingin sa mensahe. Biruin mo, isang gold tier item ang nalaglag. Kaya naman pala itinuturing na jade tier skill ang abilidad na ito, may kapangyarihan pala itong magpataas ng halaga ng mga premyo. Sabik na lumingon siya sa mga nakakalat na item, baka naman sakaling. 8 items ang nahulog, pero 10 espasyo na lang ang natitira sa bag niya. Napabuntong hininga na lang siya sa inis. Ang laking abala kung babalik siya sa bayan tuwing makakapatumba ng boss. Ubos ang oras niya doon. Bakit ba naman kasi walang ibinagsak na storage ring ang pesteng halimaw na to? Gaan sana ang buhay niya ngayon. Titignan niya sana ang isa sa mga nakuha nang biglang nag-iba ang paligid, at nag-teleport siya pabalik sa bayan. Sa isang nakakabulag na liwanag, sumulpot doon ang babaeng mage nila Wang Meng, na mukhang nakahinga na ng maluwag. Ligtas na siyang nakauwi, at malaking utang na loob niya yon kay Wang Meng. Sunod-sunod namang nagpasalamat ang iba pang kasamahan pagkalitaw nila. Alam nilang hindi sila makakaabot sa level 3 o makakauwi ng buhay kung hindi dahil sa kapitan, ngunit nagpakumbaba lang si Wang Meng. Sabi niya, teamwork daw ang dahilan ng tagumpay nila. Kahit paano'y may maliit na pagsisisi na gumugulo sa isip ng mage. Nang hinayang siyang hindi man lang niya nakuha ang pangalan ng astig na lalaking yon para i-add sa friends list bago sila nakatakas. Bigla tuloy siyang napaisip. Na-turn off kaya yon dahil balot siya ng putik kanina? Napangisi naman ng palihim ang kasama niya dahil sa naisip niya. Ngayong nakabihis at malinis na daw siya, mas umangat ang ganda niya. Siguradong mapapansin na siya ng misteryosong lalaking yon kapag nagkita sila uli. Habang nagkwekwentuhan, isang malakas na anunsyo ang yumanig sa buong bayan. Nagbago ang leaderboard, tumuntong na si Shadow sa level 5. Parang apoy na kumalat ang chismis sa lahat ng naroon. Isang manlalaro ang napasigaw na lang sa sobrang gulat. Imposible namang lumundag agad siya mula level 3 pa level 5. Siguradong may pinatumbay ang matinding boss, kaya ganun na lang siya kabilis magpalakas. May sumagot namang nakita pa daw niya itong pakuyakuyakoy lang na nagtitinda sa palengke 10 minuto pa lang ang nakalipas. Paano nangyari to? Isang desperadong player ang pasigaw na nagbiro, "Oy, kalalabing 8 lang ng kapatid kong babae ha. Jackpot ang pamilya namin kung magugustuhan siya ni Shadow. Kapag binuhat niya kami sa pagle-level up, ginhawa na ang buhay namin." Binatukan naman siya ng kaibigan niya. Baliw! Kahit 10 milyong piso pa ang iharap mo dyan kay Shadow, hindi yan matitinag. Akala mo ba kakagat yan sa ganyang pamigay? Sa kabilang banda, tahimik nang binabalot ng kaba ang grupo nila Wang Meng. Kakatuntong lang nila sa level 3, pero heto't milya-milya na ang agwat sa kanila ni Shadow. Sa kabila nito, hindi nagpahalata ng takot si Wang Meng. Pinakalma niya muna ang lahat at nag-utos na mag-log out na sila. Kailangan nilang bigyan ng babala ang mga pamilya nila sa totoong mundo tungkol sa panganib na dala ng laro. Kasabay ng pahintulot ng system, dahan-dahang naglaho ang kanilang mga figura. Bago umalis, iniwan ni Wang Meng ang isang napakaseryosong paalala. Kung sakali mang magkagulo ang lahat, ang magagawa lang natin ngayon ay ihanda ang ating mga mahal sa buhay sa parating na peligro. Bumalik sa realidad ang eksena nang biglang dumilat si Wang Meng. Isang boses agad ang umalingaw-ngaw para tawagin ang atensyon ng kapitan. Sa labas ng laro, isa palang pulis si Wang Meng. Dali-daling lumapit ang mga nanginginig niyang kasamahan para sabihing pinag-alala niya sila ng husto. Dahan-dahan kasing nawawala ang katawan mo kanina habang natutulog ka. Dito na bumungad ang masalimuot na katotohanan sa lahat. Kapag naubusan ng buhay o napatay ang manlalaro sa loob ng laro, hindi sila basta-basta madidisconnect. Permanenteng mabubura ang pagkatao nila sa mundo. Ngunit hindi pwedeng mag-aksaya ng oras. Bumangon agad si Wang Meng at sumigaw, "Tipunin niyo ang lahat ngayon din." May malaking problema. Pag-zoom out ng kamera, naging malinaw ang paligid na sa isang ospital sila, at mas grabe pa sa inaasahan ang nangyayari sa paligid. Lumipat ang tagpo sa isang tensyonadong pulong sa istasyon ng pulis. Binusisi ng isang mataas na opisyal si Wang Meng tungkol sa ginawa nitong ulat. Kwento nito, nagkataong bawat miyembro nila ay nakakuha ng hidden class. Sobrang laking bentahe sana nito para pangibabawan ng laro. Pero kahit ganon, iisang halimaw lang ang muntik ng pumuksa sa kanila. Utang nila ang buhay nila sa isang misteryosong lalaking nagngangalang Shadow. Pinanindigan ni Wang Meng ang lahat ng sinabi niya.
Kinuwento rin niya ang mabilis na pag-usbong ni Shadow na nasa level 3 lang nang sagipin sila. Gayunpaman, pagkatuntong mismo nila sa parehong level, biglang tumalon si Shadow sa level 5, isang pambihirang pangyayari na bumali sa batas ng laro. Nangilabot ang mga nakatataas sa narinig nilang impormasyon. Isang opisyal naman ang nagtanong ukol sa isang malaking palaisipan. Sinasabi mo bang si Shadow na ngayon ang pinakamalakas na tao sa buong server? Paano niya nagawa yun ng napakabilis? Dahil dito, nagkanya-kanyang hula ang lahat. Naghinala si Wang Meng na posibleng may pinatumba itong matinding kalaban, o kaya'y may natuklasang isang sikreto kaya't biglang nag-iba ang takbo ng laro. Pinuna naman ng isa pang opisyal ang isang nakakalilitong detalye mula sa ulat. Bago sila iligtas ni Shadow ay nakatuntong na ito sa level 3. Kung totoo yon, bakit hindi muna siya umalis sa laro katulad nyo? Ibig sabihin ba nito, wala man lang nag-aantay sa kanya sa totoong buhay? Wala na ba siyang uuwian pa? Sumagot si Wang Meng na blanko pa rin siya sa totoong pagkatao ni Shadow sa labas ng laro. Nakisawsaw ang isang babaeng opisyal na may kakaibang naisip. Paano daw kaya kung isang transmigrator galing ibang mundo itong si Shadow? Sila yung mga taong parang sumulpot na lang mula sa kawalan at nagtataglay ng nakakakilabot na kapangyarihan upang maging tila isang Diyos. Idinagdag pa nitong madalas mag-isa sa buhay ang mga transmigrator, kaya wala silang babalikan sa realidad. Pagkasabi niya noon, biglang tumahimik ang buong paligid. Agad nag-init ang pisngi niya nang ma-realize na masyadong imposible ang teorya niya. Sinaway siya ng nakatataas at binalaan na iwasan ang pagbibiro sa gitna ng seryosong usapan. Tuluyang ibinasura ng hepe ang teorya nito, at pinaramdam na kung ano-anong kwento na lang siguro ang nababasa niya, nang bumalik sila sa pinaka-focus ng issue. Isang masiselang impormasyon ang ibinunyag sa grupo. Base sa kumpidensyal na ulat ng mga autoridad, isang nakakakilabot na pattern ang natuklasan ng mga eksperto. Sunod-sunod ang mga misteryosong pagkamatay ng mga matatanda habang nahimbing. Pero nang itugma nila ang mga datos na ito sa mga naglalaro ng Forgotten Game of the Gods, lumabas ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang mga natagpuang patay sa higaan ay siya ring mga manlalarong ilang beses nang pinaslang sa loob ng virtual na mundo. Ito ang malagim na realidad, sa oras na magsero ang buhay ng isang manlalaro sa loob ng laro, hindi doon nagtatapos ang laban nila. Kikitilin din nito ang hininga mo sa totoong buhay. Isang opisyal ang halos manginig sa kaba, iginigiit na ang Forgotten Game of the Gods ay isang sumpa at hindi basta laro. Wala pa sa antas ng agham ng tao ang makapagpapaliwanag dito. Malalim na napabuntong hininga ang hepe, na may hinalang baka inuumpisahan na silang sakupin ng mga nilalang na nagmula sa isang dimensyong higit na mas makapangyarihan at labas sa ating universo. Binalot ng nakabibinging katahimikan ng silid, habang dahan-dahang gumagapang ang matinding takot sa isipan ng bawat isa patungkol sa kinakaharap nilang bangungot. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, mabilis na nagbaba ng mandato ang hepe. Ayon sa kanya, mismong ang matataas na pinuno ng gobyerno ang nag-utos ng isang malawakang emergency protocol. Ang bawat sangay ay inatasang magtayo ng kani-kanilang vanguard team, kung saan sa pilitan nilang papasukin ang Forgotten Game of the Gods upang maghukay ng kahit anong piraso ng impormasyon. Hindi na ito simpleng kaso na pangpulisya lamang, buong puwersa ng bansa ang kikilos para bumuo ng isang elitistang hukbo na lalaban sa nakakikilabot na banta. Binigyang diin pa niya na hindi lang ang bansa nila ang tinatarget ng sumpang ito. Lahat ng bansa sa buong mundo ay nagkakandarapan na ring unawain ang laro. Kung mahuhuli sila sa paligsahang ito, siguradong buburahin sila sa mapa at mawawalan ng boses sa pandaigdigang lipunan. Buhay ng buong nasyon ang nakataya dito, kaya kahit dumanak pa ng dugo, kailangan nilang makuha ang lunas. Sa puntong iyon, ibinabana ng hepe ang pinal niyang utos. Tinawag niya ang isang dalaga at formal na itinalagang kapitan ng unang pangkat. Walang anumang bakas ng takot na tinanggap ng babae ang hamon, habang si Wang Meng naman ang inilagay bilang bise-kapitan. Sila ang binigyan ng buong kalayaan na pumili ng mga isasabak nilang tauhan. Matapang na tumango si Wang Meng, batid ang bigat na nakaatang sa kanilang mga balikat. Sumunod na tinalakay ng pinuno ang tungkol kay Shadow, ang misteryosong manlalaro na nakasalamuha ni Wang Meng. Kung susuriin ang mga nakalipas na ulat, wala namang senyales na mamatay tao o may kinikimkim na maitim na intensyon ang taong iyon. Dahil dito, isang partikular at mahigpit na utos ang ibinaba ng hepe. Dapat suyuin nina Enyu at Wang Meng si Shadow. Simpleng-simple ang kanilang target, tuklasin ang tunay na mukha sa likod ng maskara ni Shadow, at hikayatin itong umanib sa puwersa nila. Ibinunyag din ng hepe kung bakit si Enyu ang napiling manguna sa delikadong operasyong ito. Ang kabihasaan ng babae sa mundo ng gaming at piksyon ang siyang pinakamatalim nilang sandata para himayin ang nakabalot na sikreto kay Shadow, isang individual na may lakas na tila hindi nagaling sa mundong ito. Malaki ang tiwala ng hepe na mapapaikot nina Enyu at Wang Meng ang lalaking iyon. Upang maging kakampi nila na siyang tatayong kinatawan ng gobyerno sa loob ng virtual na mundo. Kapag nangyari yon, bubuhos ang sangkatutak na napakahalagang impormasyon na magiging alas nila sa labang ito.
Samantala, ang naiwang hanay ng kapulisan ay mananatili sa orihinal nilang trabaho, at iyon ay ang pagpapanatili ng kaayusan upang hindi sumiklab ang gulo sa masa. Sa huling linyang iyon ng hepe, tuluyan ng isinara ang pagpupulong. Sumapit na ang dapit hapon, na nagpaligo sa buong syudad ng gintong liwanag, kasabay ng palihim na paghahanda ng mga ahente sa digmaang paparating. Pagsikat ng araw, dinala tayo sa panibagong lugar. Sa loob ng isang tipikal na silid-aralan, tahimik na nakatulala ang nakababatang kapatid na babae ng bida. Sa labas ng kanyang pag-iisip, maingay na nagtsitsismisan ang mga kaklase niya tungkol sa mga bali-balitang kumakalat ngayon. Sa kabilang hilera naman ay may mga nagbubulungan sa pagkamangha. Kinukuwento nila si Xiang Wei, ang lalaking halos kainin na ng sistema ang buong pisikal na anyo, ay nakatuntong na raw sa ikatlong level ng laro, at ang malupit pa, matagumpay siyang nakabalik sa totoong buhay ng walang galos. Isa sa mga babae ang nanggigigil na sumingit, ibinunyag na ayon kay sa bandang Xiang Wei, usap-usapan na kung sabay-sabay iidlip ang mga magkakalapit na tao, gigising sila sa iisang panimulang bayan sa loob ng laro. Halo-halong kaba at pananabik ang bumalot sa mga mag-aaral dahil dito. Bakas ang matinding gulat sa isang babae na pasigaw na tumutol, iginigiit na malabong. Maging totoo iyon. Nagmamadali siyang umuwi upang masiguro na magkakasama silang papasok ng kanyang pamilya. Palibhasa ay baguhan ang kanyang mga magulang sa paglalaro, labis ang kanyang pangamba na mapahamak sila kapag sumabak sila sa dimensyong iyon na walang kaalam-alam. Subalit isang kaklase ang sumalungat, iginigiit na hindi pa ito ang tamang pagkakataon upang isabak ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa kanya, unahin muna nilang palakasin ang sarili upang may maipanlaban sila para sa pamilya kapag dumating na ang oras. Sa kabilang banda, ang nakababatang kapatid na babae ng ating pangunahing tauhan ay walang patid ang pagsulyap sa kanyang telepono, halatang balisa at inis na inis. Paano ba namang hindi, wala man lang kasing mensahe mula sa kuya niya hanggang ngayon, kahit pa may malawakang krisis tulad ng Forgotten Game of the Gods na nagaganap, umasa pa rin siyang aalamin nito ang kanyang kalagayan. Ngunit bokya talaga, maski isang katiting na pag-aalala o paramdam. Maging paumanhin matapos siyang saktan nito ay wala. Nakakapagtaka dahil hindi ganito ang ugali ng kapatid niya. Noon, umabot man sila sa matinding sagupaan o sagarin man niya ang pasensya nito. Siya pa rin ang laging unang sumusuyo upang maayos ang gusot nila. Tapos ngayon, mistula siyang multo na walang imik. Kahit pa nga ang mismong mga magulang nila ay kailanman ay hindi siya nasaktan ng pisikal. Tapos ang mismong kadugo niya pa ang gagawa noon. Binalot siya ng pagninit-ngit, pilit na ipinagtatanggol sa sarili na inosente siya. Lumiban lang naman siya sa klase upang makapunta sa gig ni Song Fei. Ganoon ba talaga kasama ang ginawa niya? Habang nakalabi, isinumpa niya sa sarili na malabong makuha nito ang patawad niya kung hindi ito tatawag para humingi ng tawad ng 1,000 beses. Subalit, unti-unting naglaho ang kanyang pag-aalburoto, at biglang umusbong. Ang labis na kilig nang bigla niyang maalala ang idolo niyang si Song Fei. Kung tutuusin, hulog ng langit ang pagpunta niya sa naturang kaganapan kahapon, kapag ganap ng nilamon ng Forgotten Game of the Gods ang kanilang realidad, malaki ang posibilidad na maging huling pagkikita na nila iyon ng kanyang idolo. Nawala siya sa sarili at naglayag ang isipan, seryosong ninamnam. Ang magagandang alaalang iniwan ng nakaraang gabi. Hindi niya makalimutan ang mahika ng sandaling iyon, kung saan halos abot kamay na niya ang umaawit na si Song Fei. Tumigil ang mundo niya sa perpektong aura nito sa entablado. At halos mahimatay siya sa sobrang paghanga dahil sa umaapaw nitong alindog at husay. Ngunit bigla siyang napaisip. Kung ang buong populasyon ay mapapadpad sa laro, kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata, siguradong naroon din ang pinakamamahal niyang idolo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi sa ideyang maaari silang magkita sa kakaibang dimensyong ito. Ito na nga ba ang inaasam niyang pagkakataon? Baka naman itinadhana talaga ang tagpong ito. Mabilis na nag-unahan ang kabog sa kanyang dibdib, habang punong-puno ng siglat ka ba siyang nag-aayos. Bago pa man siya dalawin ng antok, bigla siyang napaisip. Grabe kasi ang bilis maka-level 3 ni Xiang. Halimaw na yata ang isang yon sa laro. Kaya kung gusto niyang maghari sa game, kailangan niyang makahingi ng solid na diskarte. Agad-agad niyang chinat si Zhang Wei. Diretsahan siyang humingi ng mga malulupit na tips bago siya mag-login sa game. Samantala, kasama naman ni Zhang Wei ang tropa niya nang tumunog ang cellphone niya. Pagkabasa sa chat, biglang gumuhit ang isang malademonyong ngiti sa mukha ng loko. Hiyang-hiya pa ang bituka niya sa tuwa. Akalain mo nga naman, ang napakagandang kapatid ng ating bida ay lumalapit sa kanya para magpaturo. Sobrang swerte niya para siyang tumama sa loto. Hindi na niya palalampasin ang ganitong pagkakataon, kaya buong bilib sa sariling nagreply ang mokong. Nagmalaki muna itong sakto raw ang nilapitan niya, tapos ay ibinunyag ang isang top secret daw sa laro, ibuhos ang lahat ng initial stat points sa agility. Kapag daw kasi mabagal siya, paniguradong laging ulam ang labas niya sa mga halimaw. Medyo nagtaka ang dalaga kaya kinumpirma niya kung uubra ba ang diskarteng ito sa mage class.
Agad naman siyang binola ni Zhang Wei. Siyempre raw. Sinabi nitong sobrang halaga pa rin ng pagiging mabilis kahit na caster ka pa. Palusot nito, pampabilis daw iyon ng pagbitaw ng spells na kailangan sa umpisa ng laro. Kaso dahil matalino ang dalaga, may isa pa siyang hirit na tanong. Paano kung patay pa rin siya kahit mabilis na siyang tumakbo? Agad siyang nireplyan ng loko para hindi na mag-alala. Ang mahalaga raw, may umabot na level 5 sa loob ng village nila. Bubukas na raw kasi ang teleport system na magdudugtong sa lahat ng beginner's town. Doon ay pwede na siyang makisabit sa ibang grupo para magpalakas. Nangako pa itong susunduin siya oras na umandar ang nasabing teleport. Tuwang-tuwa ang dalaga sa nalaman, kaya't nakangiting humiga ito sa kanyang kama. Magagamit din pala talaga niya ang isang uto-uto na katulad ni Zhang Wei. Instant VIP agad siya na may magbubuhat sa laro. Bago siya tuluyang makatulog, may naglalaro pa sa isip niya. Gana na gana ang naisip niyang diskarte. Mauna siyang mag-login kaysa sa kuya niya, magpapalevel ng mabilis, at magiging pinakamalakas. Oras na sumunod ang kapatid niya sa game, papanoorin niya itong magdusa. Walang aalalay at lalong walang pandaraya. Hahayaan niya itong maghirap mag-isa. Dahil kampante na sa kanyang evil plan, nahimbing na siya sa pagtulog habang inaabangan ang malagim na sasapitin ng kapatid. Samantala, i-focus naman natin ang kamera sa ating bida. Nakatayo siya sa gitna ng battleground habang nakatingin sa mga basag-ulong items na naidrop ng pinatay niyang boss. May isang kumikinang na bagay ang umagaw sa paningin niya mula sa bunton ng mga gamit. Pagkadampot niya, biglang tumunog ang system. Nakuha niya ang cursed ring. Hindi birong gold tier ang item na ito. Ayon sa description, pasok ito sa kahit anong class, at may dagdag na 8 points pa sa bawat stats ng isusuot nito. Bukod dyan, bibigyan din siya nito ng 26 points na panlaban sa dark magic at papalakasain ng 1.5 times ang damage niya kapag tumama sa weak points. Ang catch nga lang, level 4 pataas lang ang pwedeng gumamit nito. Nang mabasa niya ang mga stats, alam na agad ng ating bida na sobrang overpower ng nakuha niya. Biruin mo, ang total na 32 points ay para ka na ring nag-level up ng 3 beses. Mas gagaan din ang buhay niya sa pagharap sa mga monsters dahil sa solidong dark resistance nito. Isama mo pa yung pampalakas ng tira kapag tinamaan mo sa kahinaan ng kalaban. Sobrang imba. Sigurado siyang ito ang magiging pamatay na sandata niya sa mga susunod na bakbakan. Pero hindi pa diyan natatapos ang swerte niya dahil may sumulpot na namang mensahe mula sa system. Boom! Nakuha niya ang Instant Phantom Strike skill. Isang silver grade assassin skill ito. Binasa niya ang mechanics. Oras na gamitin ito, magpapaulan ng player ng mga brutal at mabilis na tira sa kalaban. Didiretso sa iisang linya ang atake na kayang umabot hanggang 15 meters. Ang malupit pa, magiging immune ka sa lahat ng damage sa loob ng 5 seconds. Lahat ng masagasaan sa lawak na 2.1 meters ay 3 beses matatamaan. Ang bawat hataw ay may dalang 100 damage at matik na babasahin ng system bilang isang backstab. Kahit hindi mo mismong patamain sa weak spots, gagana pa rin yung bonus damage. Nang makita niya ito, napaisip ang ating bida, magkakaroon na siya ng isang malagim na area of effect skill. Bukod sa damage, may libre pang short invisibility. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, inaral niya agad ang nasabing skill. Dahil may natitira pa siyang ilang evolution points sa bulsa, naisipan niyang palakasin ang isa sa mga paborito niyang power, ang Hand of Greed. Agad kinaltas ng system ang 8 points niya para i-level up ang skill mula Jade papuntang Diamond rank. Pagkakita niya sa stats, grabe ang tinaas ng epekto. Tumaas ang tsansang makakuha ng bonus items kapag nakapatay. Mula sa dating 160%, ngayon ay pumalo na ito sa 220%. Umakyat din ang tsansa na mag-evolve ang item na madadrop mula 20, naging 40% na. Kinwenta agad ng ating bida ang laking pakinabang na dala ng upgrade na ito. Sigurado na ang 2 items kada halimaw na mapapatumba niya, kaya triple ang balik ng pagod niya, at para sulitin ng todo ang mga natitira pang points. Ininvest niya ang 3 points para palakasin din ang mismong Instant Phantom Strike. Pagkabawas, isa na lang ang natira sa points niya. Sa isang iglap, nag-evolve ang kanyang bagong skill. Mula sa silver, lumukso ito papuntang gold, at tuluyang naging platinum rank. Sobrang lala ng inilakas ng skill na ito na kayang bumasag ng depensa sa iisang direksyon. Ang dating 15 meters na abot ng atake ay humaba papuntang 21 meters. Idagdag mo pa na mas matagal na siyang pwedeng magtago, mula 5 ay umakyat na ng 7 seconds ang invisibility niya. Mas matagal na siyang hindi tatablan ng kahit anong damage. Ang malupit pa, naging 5 beses na ang tama imbes na 3, at lumawak ang babahain nito hanggang 3.1 meters. Umigsi rin ang oras na hihintayin bago magamit ulit ang skill, mula 12 ay bumagsak ito sa 10.43 seconds na lang. Kayang-kaya ng spam sa laban. Kailangan man ng utak sa paggamit nito, ang highlight pa rin ay ang bawat hataw na nagdadala na ngayon ng 200 damage. Dobleng pasakit kaysa sa unang stats.
Higit sa lahat, matik na backstab ang turing sa bawat atake, kaya imposibleng hindi gumana ang mga passives at kombong nakadikit sa skill na to. Rekta proc yan nang hindi na kailangang mag-target pa ng weak spots. Matapos busisiin ng husto, inisip ng bida natin na medyo may katagalan pa rin bago ulit pwedeng i-cast ang skill. Pero yung perkwisyong idudulot ng paulit-ulit na invisibility. Isang malaking cheat code yon sa gitna ng rambulan. Pagkatapos, binalingan na niya ulit ang ibang nakuha niya. Nadismaya siya nang makitang puro basura at pipitsuging display items na lang ang natira. Teka, hindi pala, dahil may isang libro ang kumislap. Isang skill book ang nabingwit niya. Hawak niya ang Battle Roar, isang pambihirang silver rank warrior skill. Batid niyang ginto ang katumbas nito, kaya't kapag isinubasta niya ito, siguradong dadagsa ang napakaraming ipinagpapalit na araw ng buhay. Sa kalagitnaan ng pagsusuri, may mabilis na anino na kumuha ng atensyon niya. Napalingon siya at bumulaga ang tatlong naglalakihang nilalang na walang awang umaarangkada. Patungo sa kanyang pwesto. Pamilyar siya rito mga level 4 na limb crawlers, ang mga kasuklam-suklam at mabagsik na halimaw. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, itinuring niya itong isang napakagandang tsansa para testingin ang pinahusay niyang kakayahan. Nang walang halong kaba, pinagana niya ang instant shadow strike. Mistulang. Sumanib siya sa kadiliman, kasabay ng magkakasunod na matutulis at mabilisang hiwa na walang kahirap-hirap na tumusok sa mga kalaban. Wasak na wasak ang katawan ng mga limb crawlers. Bago pa sila makaganti ng atake. Kasabay ng pagkawala ng usok, isang abiso mula sa laro ang lumitaw na nagpapatunay ng kanilang pagkamatay. Walang paligoy-ligoy na inirehistro ng laro. Ang tagumpay niya at iginawad sa kanya ang 80 experience points pati na rin ang 5 karagdagang araw ng buhay na pwedeng i-trade. Habang payapang nakatindig sa mismong lugar kung saan naganap. Ang malagim na pag-atake, binalot ang ating bida ng isang malamig at nakakatakot na presensya. Tila ba sinusuri niya ang lakas na ginamit niya kanina? Matapos matanto na umangat na talaga ang bilis. Nang kanyang pagpaslang, isang perpektong plano ang namuo sa kanyang isipan. Gagamitin niya ng sabay ang poison darts. Pati na rin ang instant shadow strike upang burahin na agad ang kalaban bago pa pumalag ang mga ito. Sinipat niya ang natitirang araw ng buhay sa kanyang inventaryo, nakasalukuyang nakatayo sa 618. Subalit upang mahatak niya ang lahat ng kanyang kakayahan at gamit palabas sa totoong mundo, kinakailangan niya ng eksaktong 900 na may katumbas na halos 2.5 taon. Upang maabot ang tadhana na ito, binabalangkas na niya ang susunod na plano. Una sa lahat, ididispatcha niya ang mga mamahaling gamit na nakaimbak sa kanyang inventaryo. Kung aayon ang tadhana, malabong hindi niya makamit ang limitasyon ng mas mabilis pa sa inakala niya. Kapag nakatuntong na siya sa level 10, tuluyan na niyang mababasag ang pader na naghihiwalay sa laro at realidad. Mapapansin naman ang ating bida na tahimik na gumagapang pabalik sa panimulang nayon, tinatakpan ang kanyang presensya gamit ang after-image skill na nagpapabihag sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iingat, umalingaunggaw ang pamilyar na boses mula sa iilang metro. Isang binata. Ang masayang pumupuri sa dalaga, matapos umabot sa level 3, at tila pinapaalala nito ang nabuong kasunduan nila. Sa kanyang palihim na pagsilip, nakilala niya ang babaeng blonde na naunang napansin niya. Kanina, ang kasama ni Laumo. Malinaw na narinig niya ang kontrata ng dalawa. Tiniyak ni Mao Lejun na aalalayan niya ang babae upang maabot ang level 3. Na tanging paraan upang makalabas ito ng system, at ang bayad, 5 milyong cash. Ngayong natupad na ang usapan, abang na si Mao Lejun sa kanyang matatanggap na pera. Nakangising rumesbak ang babaeng blonde, sabay banat kung talaga bang minamaliit ng lalaki ang kumpanya ng ama niya, ang Dadyang Industry, pagdating sa ganitong katiting na halaga. Siniguro pa nito na aalis na siya sa laro upang direktang ipasa ang pondo sa labas. Bago tuluyang maglaho, inabot niya ang kanyang numero at mariing nagbilin. Natawagan siya sa oras na makalabas na rin ang binata. Dugtong pa nito ay isang bagong alok, nais niyang pakyawanin ang ipinagpapalit na araw ng buhay ng binata. Sa katumbas na 10,000 kada araw, agad namang kinagat ni Mao Lejun ang pain na may masayang ngiti, halatang sabik na sabik sa kumikitang kabuhayan. Pinagtawanan pa nito sa kanyang isip ang katorpehan ng bida nang tanggihan nito ang alok, sabay sabing tapusin na lang nila ang usapan paglabas sa totoong mundo. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ang paksa ng kanilang usapan ay payapang dumaan mismo sa kanilang harapan ng hindi napapansin. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ininsulto pa ng palihim ni Mao Lejun ang ideyang gagamitin ang araw ng buhay bilang isang sagradong yaman. Sa tingin niya, para lang itong simpleng barya na madaling mapitas sa laro. Ang pagpapalit ng kanyang naipon sa laro patungo sa totoong pera ang tanging pinakamagandang diskarte sa paningin niya. Ang taas pa ng tingin niya sa sarili dahil sa planong ito. Maya-maya pa'y nagbukas ang panibagong senaryo sa panimulang nayon kung saan nakita ang bida na tahimik na nakaharap sa mismong lagusan ng teleportation. Marahan niyang inabot ang kamay niya na siya namang sumindihan ng nakakabinding na asul na enerhiya. Samantala, habang
Kasabay ng nakakabulag na liwanag, biglang umilaw ang isang system prompt. Wagi siyang binati dahil siya ang kauna-unahang nag-on ng warp gate sa bayan ng Shell, at narewardan pa siya ng isang puntos sa reputasyon. Nilatag din ng laro ang mechanics nito. May libre siyang isang sakay sa portal araw-araw, ngunit ang susunod na talon ay babayaran na gamit ang sariling buhay. Ang problema lang, wala pang nagbubukas ng ibang lagusan sa buong server kaya halos wala pa itong silbi. Napaisip ng malalim ang ating bida. Ang mekanismo ng warp gate sa bawat nayon ay konektado. Walang kwenta ito kung walang sasalubong sa kabilang dulo. Batid niyang kailangan munang pumalo sa level 5 ang isang manlalaro mula sa kabilang kampo upang buksan ang lagusan doon at mapagana ang biyahe. Sa nakaraan niyang alaala, sigurado siyang nagtatago si Songfei sa bayan ng Firefly. Para makapanlamang, nag-set siya ng alarm sa system para matunugan agad kapag umilaw na ang gate doon at hindi lang siya nakatunganga sa ere. Nag-iipon din siya ng lakas. Pag ilaw ng portal na iyon, sasalubungin niya si Songfei ng impyerno para tapusin ang lahat. At habang binabagtas niya ang daan papasok, nakakasa na ang utak niya sa tunay na misyon. Para sa mga ordinaryong gamers, ang paglipat ng mapa ay isang malaking tagumpay na. Pero para sa kanya, warm-up pa lang yan. Ang grand prize talaga ay ang pag-abot sa level 10 papasok sa sumpa ng mga Diyos, kung saan gigisingin niya ang itinatago niyang bagsik. Dahil sa impyernong iyon pa lang naman talaga mag-uumpisa ang totoong laro. Hindi nagtagal, naglatag na siya ng mga paninda niya. Isang anunsyo, ang umilaw sa ulunan niya na nag-broadcast sa buong paligid na may bagsak presyong items at skills siya pero 10 segundo lang bukas ang tindahan. Matira matibay kumbaga. Para namang mga langgam na nakakita ng asukal ang mga tao. Nagsiksikan ang mga gamers habang puring-puri ang ating bida. Halos magkandara pa sila dahil kanina pa nila inaabangan ito. At tinipid talaga nila ang kanilang mga buhay makabili lang dito. Nagyabang pa nga ang isa na may 50 araw siyang puhunan, habang may nakapag-ungkat na noong. Huling nagbenta ang bida natin, naglabas siya ng mabangis na stalactite spell. Ito mismong mahika na to ang bumuhat kay Gray, papunta sa rank 2 ng server. Sa kabilang banda, napatalon sa tuwa ang isang mamimili ng makita ang silver tier skill na Battle Roar. Para lang ito sa mga warrior classes, at walang pagdadalawang isip. Na binili niya ito agad-agad. Isang resibo mula sa system ang pumitik sa ere, senyales na nasold out na ang nasabing libro kapalit ng nakakapangilabot na presyong 300 araw ng buhay. Biglang natahimik ang buong paligid at napanganga na lang ang lahat. May isang napabulong na lang sa hangin, teka, ito ba yung ganyan ba talaga kamahal ang isang basurang skillbook? Isang manlalaro ang suminghal, tuwang-tuwa sa kamangmangan ng kaharap. Mabilis nitong pinaliwanag ang lakas ng Warcry sa mga nagpapa-level na warriors. Hawak ang skill na ito, sisiw na lang mabawi ang 300 araw na buhay wala pang 2 araw, bawi mo na puhunan mo. Kumbaga, garantiya ang tubo rito. Nang pumitik sa isip ng mga tao ang ginto sa likod ng paninda ng ating bida, parang mga langgam na pinagkaguluhan siya ng buong crowd. Nagunahan ang lahat makuha lang ang tira-tira bago tuluyang masimot. Ang resulta, wala pang ilang segundo, malinis na ang kanyang estante. Pagbukas ng kanyang system interface, tumambad ang limpak-limpak na tubo. Wala pang isang minuto, humamig na siya ng 650 araw ng buhay, na nag-angat ng balanse niya sa 204 na araw. Subalit kulang pa rin ito para sa kanya. Kung gusto niyang iuwi sa realidad ang mga nakuha niyang lakas at armas, barya pa lang ang hawak niya. Sa paligid, umaalingaw-ngaw ang reklamo ng mga naubusan ng stock. Napilitan tuloy siyang mangakong babalik ulit para mag-restock ng kulitin siya ng mga ito. Sa kalagitnaan ng ingay, isang pamilyar na boses ng babae ang umagaw sa kanyang atensyon. Nag-aalok ito ng isang pambihirang kayamanan para ikalakal, at nang mapagmasdan niya ang mukha nito, agad niya itong namukhaan. Isa ito sa mga kasamahan ni Wang Meng. Walang paligoy-ligoy na iniskan ng system ang gamit sa kamay nito, isang mahiwagang singsing na kayang mag-imbak ng 12 gamit. Ang malupit pa rito, kumpirmado ng system na hindi ito kakain ng anumang espasyo sa katawan o bag ng magsusuot. Napanganga ng malala ang bida natin sa revelasyong ito. Alam na alam niya ang bigat ng ganitong klaseng gamit. Isang maalamat na imbakan na hindi makakasagabal sa iyong limitadong equipment slots. Lalo pat 3 pouch lang ang maximum na pwedeng bitbitin ng sinuman, ang singsing na ito ay literal na hindi mababayaran ng kahit magkano. Tumatak sa isip niya na bagamat pwedeng malaglag ito mula sa kahit anong kalaban, halos himala na kung makasungkit ka man lang ng isa dahil sa sobrang dalang nito. Nakakabaliw isipin na ang babaeng ito, na inuuna lang ang pagpapayaman ay nakadampot agad ng ganitong item sa simula pa lang. Iba ang bagsik ng swerte niya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at hiningi agad ang presyo habang nagkukuwenta sa isip. Base sa karanasan niya noon, hindi bababa sa 600 araw ng buhay ang bentahan para sa ganyang 12 slot na imbakan. Laking gulat niya nang ngitian lang siya ng dalaga imbes na tagain sa presyo. Ang kondisyon nito, walang kahit isang araw ng buhay na kapalit.
Hinihingi lang nito ang kanyang pagkakaibigan sa laro para makabuo ng grupo at katayin ang isang dambuhalang kalaban. Walang gatol na pumirma sa kasunduan ng bida. Umilaw agad ang kanyang screen. Tinanggap na ng manlalarong si Big Plum ang iyong alok. Sa paglabas nila ng bayan, inusisa na niya sa dalaga ang detalye ng kanilang pupuntahan. Ayon sa kwento nito, isa daw itong dambuhala na nasa gold rank. Hindi lang pamilyar ang pangalan dahil nasilip lang niya ito mula sa malayo. Binanggit din nito kung saan ito nakita isang inaanay at abandonadong barko na napadpad sa pusod ng putikan. Halos lumuwa ang mata ng ating bida. Huwag mong sabihing ito ang sikat na Golden Ghost Ship. Bumalik sa kanyang alaala ang bangis ng halimaw na iyon, isang natatangi at pambihirang kalaban na sumusulpot ng walang pinipiling level. Halos hindi ito nakikita, pero kapag nagpakita ito noong nakaraang buhay niya, asahan mong uulan ng dugo dahil nagkakaubusan ang mga higanteng guilds masolo lang ang mga maalamat na sandata mula rito. Paglabas pa lang ng anino nito, asahan mo nang may magaganap na malawakang massacre. Bagamat sa hinuha niya base sa kwento ng dalaga, nasa level C lang marahil ang barkong ito ang pinakamahinang bersyon na kayang-kayang pitasin. Gayunpaman, nakakapagtaka pa rin kung paano nasamyo ng babaeng ito ang isang ganyang kalaban malapit lang sa mismong inisyal na bayan. Napakunot noo siya sa pagtataka. Ikinonekta niya ang bawat detalye ang singsing, ang pagiging tauhan ni Wang Meng, at ang halimaw na natuklasan ng biglaan, at boom, parang sinampal siya ng katotohanan. Ito kaya ang tinaguri ang Lucky Koi, mula sa nakaraan niya? Sariwa pa sa utak niya ang mga chismis tungkol sa isang babaeng nilalang na tila minahal ng tadhana sa tindi ng swerte. Dati nang usap-usapan na may itinatagong alas ang grupo ni Wang Meng, isang misteryosong kasamahan na pinagpala ng kalangitan. Tipong naglalakad-lakad lang pero nakakatisod na ng mga bihirang halimaw, mga baul ng ginto, mga palasyo sa ilalim ng lupa, at mga nakatagong templo. Noon, inisip lang niyang gawa-gawa lang ang mga kwentong iyon para pagtakpan ang mga sikreto ng guild. Ngunit ngayon, habang magkaharap sila ni Plum, naging malinaw na ang lahat. Hindi pala kwentong barbero ang lahat, at ang alamat na iyon ay mismong kasama niya ngayon. Sa sobrang gulat, napatitig na lang siya sa dalaga habang nilulunok ang bigat ng revelasyong ito. Napansin ito ni Plum kaya namula ito sa hiya, at napatanong kung bakit nakatitig ang binata. Mabilis namang bumalik sa wisyo ang bida, nagpakawala ng ngiti, at palusot na sinabing wala lang iyon. Muli silang nag-focus sa kanilang daraanan. Pero lingid sa kanilang kaalaman, habang papalabas sila sa tarangkahan, isang kalbong lalaki ang palihim na sumisilip mula sa anino ng mga puno. Sa kabilang dako, isang pulutong ng mga tila siga ang nag-aabang. Isang lalaking may mahabang buhok ang maangas na nagpapaliwanag sa harap ng mga tauhan nitong puro kalbo. Bilib na bilib sa sarili ang lider habang nagyayabang. Sariwa pa sa kanyang kwento ang nakaraan kung saan sinakop daw ng kanyang puwersa ang naghahari sa Sand City. Tila hari itong nangako sa mga bataan niya na aambon ng grasya at yaman basta't manatili lang silang tapat sa kanya, subalit napatigil ang malapelikula nitong speech. Humahangos na dumating ang inutusang espiya at ibinalitang lumabas na ng boundary ang pakay nila at nakasungkit pa umano ito ng chicks. Nagsalubong ang demonyong ngiti sa labi ng boss nila. Tumawa ito ng malakas, panatag na ang target nila ay isa lang mahinang nilalang na madaling mabingwit ng makinis na mukha. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at inihanda ang mga sandata. Hudyat na ito para sa kanilang madugong pag-ambush. Balik sa labas ng bayan, nagkasundo na ang dalawa sa hatian ng grasya. Diretsahan ang bida natin anumang bumagsak na gamit o libro na aakma sa klase ng dalaga, sa kanya ito dediretso. Habang ang natitirang latak at yaman ay sasaluhin lahat ng ating bida. Natigilan sandali si Plum bago magtanong kung anong pwedeng mapala ng kapitan nilang si Wang Meng at ng iba pang miyembro sa ganitong setup. Idiniin sa kanya ng bida na dahil halo-halo ang mga klase sa isang grupo, walang kasiguraduhang mahuhulog ang isang gamit para sa mga asasin. Kapag nagkataon, mapapagod lang daw ito sa wala na isang malaking lugi. Naliwanagan ng dalaga kaya pumayag ito sa kasunduan, bukod pa sa isang pabor na hiningi nito. Sakaling may sumulpot na gamit na saktong-sakto sa mga kasamahan ko, baka naman pwedeng may bawas pag binenta mo. Walang kagatol-gatol itong tinanggap ng bida bilang pabor. Pirmado na ang kontrata. Pinaalala lang ni Plum na aatakehin lang nila ang dambuhala kapag pumasok na sa laro ang kanyang kapitan. Ngunit wala pang ilang sandali ng kanilang paglalakbay, bigla na lang. Napatigil ang dalaga, bakas ang labis na kuryosidad sa kanyang mukha. Wala siyang kamalay-malay sa paroroonan nila hanggang sa pasabugin ng bida ang matinding revelasyon. Isang gold rank boss ang babanggain nila. Halos manlamig ang buo niyang katawan sa gulat, nasiraan na ba ito ng bait? Assassin lang ang lalaki, at mage naman siya. Oo nga't nakakapaglaho ang lalaki. Pero isang kalabit lang ng halimaw na iyon ay paniguradong tepok siya. Ang hamunin ng ganitong klaseng boss nang silang dalawa lang sa early game ay purong katangahan. Literal na nag-aanyaya sila ng kamatayan. Ngunit relax at punong-puno ng tiwala sa sarili ang bida. Hindi pala nito isasabak ang dalaga dahil solo niyang kakatayin ang dambuhalang kalaban. Tagapanood lang siya sa isang ligtas na distansya.
Kahit umaapaw ang yabang ng lalaki, hindi pa rin lubusang makapaniwala si Plum. Oo, alam niyang halimaw ito sa lakas. Ngunit ang tumapos ng gold rank boss ng mag-isa. Ngayon lang siya nakatuklas ng ganitong kahibangan. Sasabihin pa sana niya ang kanyang saloobin nang biglang pumreno ang bida. Tila may naamoy itong panganib. Bigla na lang nitong pinagana ang after-image skill ng walang pasabi, at parang bulang naglaho sa hangin. Naiwang tulala at halos tumulo ang laway ni Plum sa gulat. Pilit niyang hinanap ang kasama sa paligid. Kausap lang niya ito kanina, pero ngayon ay nakakabinging katahimikan na lang ang sumalubong sa kanya. Sumigaw siya ng isa, dalawang ulit, ngunit ni anino ng lalaki ay walang sumagot. Sa kabilang banda, may mga nagtatagong kalbong engot sa likod ng puno na kanina pa pala nakabuntot sa dalawa. Walang patid ang pagmamatiyag nila sa anino. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng mayabang nilang pinuno, akala mo'y kontroladong-kontrolado na nito ang buong laro. Ngunit nabulabog ang lahat nang makita ng isa nilang tauhan na nawawala ang bida. Taranta silang lumingon sa kanilang boss para humingi ng susunod na hakbang. Imbes na mag-isip, tinawanan lang ng pinuno ang nangyari. Kampante itong naisahan ng lalaki si Plum at tuluyan na itong inabandona sa masukal na lugar. Bakas ang pagnanasa sa kanyang mga mata nang iutos niyang sugurin na ang target. Balak muna niyang dakpin at gawing laruan ang babae bago asikasuhin ang totoong misyon. Habang nag-uunahang lumapit sa dalaga, ipinagmalaki pa ng boss nila ang kanyang pangako. Basta't manatili lang silang tapat, siguradong sasagana ang buhay nila sa laro. Lalo pa itong nagyabang na maging ang mga chick aaligid na sa kanila. Ngunit bago pa man niya makwelyuhan si Plum, isang nakakatakot na anino ang humarang sa daraanan nila. Kusa siyang napaatras. Naglaho ang kanyang ngiti nang tumambad ang isang itim at umiikot na enerhiya sa kanyang harapan. Puno ng katanungan ang utak niya ano ang halimaw na ito. Bago pa man siya makakilos, pinakawalan na ng bida ang makapigil hiningang instant slashing shadow skill nito at tinapos ang lahat sa isang pitik lang. Isang malabagsik na liwanag ang humiwa sa buong paligid at saktong pagkurap nila ay humandusay na ang kanilang mga katawan. Naging pira-pirasong karne sila na hindi man lang nalaman kung sino ang pumatay sa kanila. Mistulang multong nilamon ng dilim ang ating bida at naglahong muli ng walang iniiwang ebidensya. Kasabay nito, umilaw ang isang system prompt sa kanyang paningin. 5 kalaban ang ibinaon sa lupa. Dahil dito, humakot siya ng 12 araw na pwedeng ipalit na lifespan. Isang malamig na tingin lang ang ipinukol niya sa mga labi nito bago tuluyang maglakad palayo. Basura ang mga naiwan nilang gamit, kaya sayang lang sa oras kung pupulutin pa. Katumbas lang ng pagtapak sa maliliit at walang kwentang insekto ang ginawa niyang pagpatay sa mga ito. Tikom ang bibig tungkol sa madugong eksena, basta na lang itong sumulpot sa gilid ng dalaga na akala mo'y namasyal lang. Inosente sa naganap na patayan, inusisa agad ni Plum kung saan ito nagpunta. Isang simpleng kibit-balikat lang ang sinagot ng lalaki, at dahan-dahang sinabing may mga asong ulol na nakabuntot sa kanila. Kaya naman direkta niya itong ipinatapon pabalik sa starting village. Napatango-tango pa si Plum nung una, hanggang sa umatake na naman ang matindi nitong pagiging tsismosa. Sunod-sunod na investigasyon ang ibinato niya sa bida. Inamin pa nitong inakala niyang tumakas lang ito para umihi. Pagkatapos ay kung ano-ano ng kahibangan at lokohan ang lumabas sa bibig ng babae. Ginamit pa nitong punchline kung gaano kaastig ang invisibility skill ng binata. Dahil doon, pwede raw itong umihi sa pader nang hindi namamalayan ng iba. Agad na binasag ng lalaki ang trip niya, kitang-kita ang pagkainis sa walang kwentang usapan. Inutusan niya itong magseryoso at lakihan ang hakbang para mabilis silang makarating. Oras na para harapin ang gold rank boss. Samantala, sa kabilang banda ng laro, kababagsak lang ng nakababatang kapatid ng bida sa mismong starting village. Kasalukuyan nitong tinitignan ang napiling role. Sa bitbit pa lang nitong nagliliwanag na magic wand, halata na agad na isa itong matapang na mage. Habang naglalakad, halos malaglag ang panga niya sa ganda at pagiging makatotohanan ng paligid. Naririnig pa niya ang bulungan ng mga nagkumpulang player patungkol sa paglapag ng isa na namang baguhan. Taas noon itong tinitigan ang sariling sandata habang tuwang-tuwang ipinagmamalaki sa sarili na nakasungkit siya ng pambihirang hidden class. Dahil sobrang rare nito, sigurado siyang napakalaki ng damage niya. Pakiramdam niya ay pwede na siyang maging protector ni Song Fei. Napapatanong tuloy ang isip niya kung online na kaya ang kapatid. Na-curious din siya kung nalaman na kaya nito ang tinatagong trick sa spawn point na ibinida ni Zhang Wei. Mula sa pagngiti, biglang umasim ang mukha niya sabay nguso ng pagkahaba-haba. Sunod-sunod na bulyaw at himutok ang ginawa niya habang hinahanap ang kuya niya. Puro pa-sweet at kunwaring overprotective ito, pero kapag kailangan na talaga ng tulong, naglalahong parang bula. Nagbuntong hininga na lang ang dalaga para pakalmahin ang sarili. Wala siyang paki, may O-power siya mula sa hidden class, at nandyan naman si Zhang Wei para buhatin siya sa pag-level, kaya hindi niya kailangan ng kuya. Magdusa ito mag-isa. At saktong paglingon niya, naagaw ng sikat na starting village leaderboard ang kanyang buong atensyon. Laking gulat niya nang makitang tumuntong na pala sa level 6 ang bida natin.
Napamura siya sa isip, bakit kaya ang taas ng ihi ni Zhang Wei sa labas ng laro kung hanggang level 3 lang naman ang kaya nito. Isang malaking sampal sa katotohanan na si Shadow talaga ang totoong halimaw dito, ang misteryosong hari na nakapwesto sa rank 1 ng buong laro. Tila nag-apoy sa matinding ambisyon ang kanyang paningin. Kung masusuyo niya ang halimaw na si Shadow, sigurado siyang mabilis pa sa alas 4 ang paglakas niya kumpara sa pabuhat na si Zhang Wei. Ang tanging misyon na lang niya ngayon ay matrace kung nasaan ito. Ilang metro lang ang layo mula sa kanya, makikitang seryosong nagpupulong ang buong tropa ni Wang Meng. Gigil na gigil si Wang Meng na nagrereklamo matapos mag-awol ang isa sa kanilang kasamahan na ngayon ay hindi na nila machat. Buwisit na buwisit sa nangyari, binulyawan niya ang party na sayang ang oras nila kakahintay kaya naghahanap na siya ng agarang solusyon. Ipinaalala ng isang mayembro na literal na magpapakamatay sila sa mga halimaw kung wala silang bitbit na healer. Sabat naman ng isa, hindi naman kasi sila katulad ni Shadow na nagsosolo gaming lang. Naipit na sila sa sitwasyon, kaya naisipan na lang nilang mag-recruit ng random healer para makumpleto ang grupo. Palihim na nakikinig sa usapan, nakita ng nakababatang kapatid ng bida ang perpektong tiyempo para sumiksik. Taas noo siyang rumampa palapit sa grupo ni Wang Meng, nagpabebe ng bati, at nag-apply agad. Kasabay ng isang matamis at pabibong ngiti, malakas niyang ibinida sa lahat ang bitbit nitong hidden class. Solidong hidden class at life sacrifice. Paglipat ng kamera, saktong nakatuntong na sa dulo ng talampas ang ating MC kasunod si Plum. Balita kasi ni Plum, may naispatan siyang gold rank na boss. Pagdungaw ng ating bida sa makapal na usok sa ilalim, legit nga ang chismis. Boom! Isang golden ghost ship ang nag-aabang. Mabilis pa sa alas 4, binuhay ng MC natin ang after image skill niya at nag-alabula. Nagbilin siya kay Plum na pumirme sa tago at magsilbing lookout laban sa mga epal na players. Agad namang sumang-ayon ang kasama. Pagtalo niya papunta sa maputik na baba, isang malaking babala agad mula sa system ang bumulaga sa screen niya, sinasabing, dahil teritoryo ito ng Golden Ghost Ship, naging violent domain ang buong mapa. Ang masaklap dito, ang life points mo ay mauubos ng 5 beses na mas mabilis kumpara sa regular map. Pagkukwenta ng bida natin, 15 minuto na lang ang itatagal niya, at halos isang buong araw. Nang mismong buhay niya ang malulusaw. Pero chill lang ang lolo mo. Sisiw lang sa kanya ang ganitong klaseng debuff. Matapos ang warning, opisyal nang in-announce ng system ang kalaban. Golden Ghost Ship, isang level 5 na halimaw, meron na lang siyang 45 minuto at 25 segundo bago ito mag-despawn. Cool na kumuha ng buwelo ang ating bida. Sanay na siya na laging may palugit kapag ganitong klaseng rare boss ang kaharap. Sobra-sobra na ang 45 minuto para sa kanya. Agad siyang bumanat ng instant shadow strike, at ang tindi ng damage output. 3 magkakasunod na hits ang bumaon. Bawat sipa ay umutas ng 549 na points, at para tuluyan ng pilayan ng kalaban. Pinalagan pa niya ng isang swak na poison dart doon mismo sa asul na kampanang nagniningas sa barko at gawa ng kanyang stealth multiplier. Nag-trigger ang critical hit na bumasag ng 621 damage agad-agad. Kahit nakalutang sa hangin, relax lang siyang pinag-aaralan ang galaw ng halimaw. Walang silbi ang brute force laban sa Golden Ghost Ship. Ang sikretong weak spot nito ay wala sa mabubutong katawan o sa kahoy ng barko. Nasa nag-aapoy na kampana sa mismong nguso ng barko ang kilitin nito. Pag-activate ng lason, umapir ang dagdag na 207 damage sa screen. Nauulit bawat segundo sa loob ng 5 segundo. Siyempre, papalag ang boss at hindi basta-basta susuko. Umugong ng malakas ang ghost ship. At nag-charge ng ganti. Hindi na ito bago sa MC natin. Kabisado niya na kapag natumbok mo ang weak point, manghihigop ng tubig ang halimaw. Para magpakawala ng isang malupit na AoE skill. Gaya ng inaasahan, nagsulputan ang gahiganteng water pillars sa paligid at walang awang bumagsak. Na tila nagwawalang tsunami. Mabilis niyang nagets na hindi lang pang-display ang atake ng tubig na ito. Nakakamatay ang hit damage nito. Kahit pa low-level warrior na may suot na silver rank armor, paniguradong insta-kill sa isang tama. Salamat sa buff ng shadow class niya, naging sobrang dulas at bilis niya. Kung wala ang speed boost na ito, siguradong imposible. Nang takasan ang deadly wave na iyon, sa gitna ng kaguluhan, dito na papasok ang pinaka-climax ng raid. Nag-ipon ulit ng enerhiya ang boss. Ilang sandali pa, nagsilabas ang mga nakakikilabot na zombie hands mula sa dugyot na putik. Habang gumagapang paahon ang mga kalansay. Petiks lang na nanonood ang bida natin. Alam kasi niyang after ng malaking AoE blast, magsasomon ito ng 12 zombie na tailed ghosts. Bawat isang multo ay singlakas ng isang silver rank beast, at ngayon ay nakapila na sa harap niya para bumanat. Sa ganitong phase madalas nawawasak ang diskarte ng mga party. Pero teka, hindi lang dyan titigil ang Golden Ghost Ship. Maglalabas pa ito ng panibagong mobs kada 3 minuto. Kapag naiwang buhay ang mga ito, mag-i-swarm ito hanggang sa ma-overwhelm ang buong raid. Ito ang nagiging dahilan ng madugong party wipeout.
Ang nag-iisang solusyon para manalo ay linisin agad ang map bago pa dumami ang mga mobs. Swerte niya, nakatago pa rin ang MC natin sa stealth mode. Dahil hindi siya ma-detect ng mga bagong summon na multo, para lang silang mga nakatayong patay. Pumuwesto siya sa magandang blind spot, at sa isang pitik, binitawan niya muli ang kanyang nakamamatay na instant shadow strike. Parang kidlat na anino ang humagupit sa mapa sobrang patok at lutong. Sa isang iglap, na-clear niya lahat ng tailed ghosts nang walang pinagpawisan. Sa gilid-gilid, tulala lang si Plum sa nasasaksihan niya. Sanay siyang makarinig ng kwento tungkol sa mga top-tier players, pero ibang level pala kapag live mong napanood. At para ipamukha ang supremacy niya, nagpaulan pa ang bida natin ng isang lason na dart direkta sa weak point ng Golden Ghost Ship. Critical hit agad. Nag-iwan ito ng 621 damage, plus 207 bawas kada segundo gawa ng poison debuff. Nalaglag talaga ang panga ni Plum sa nakita. Ganito pala gumalaw ang rank 1. Mula sa bilis ng kamay, asinta, hanggang sa galawang parang assassin na naglalaho sobrang OP. Ilang segundo lang ang lumipas, kalahati na agad ang nalaga sa HP bar ng Gold Boss, at hindi man lang ito nakabawi, tapos bigla siyang kinausap ng bida. At tinawag siyang Little Black out of nowhere. Super windang si Plum, lalo na nang sabihin nitong oras na daw para mamatay siya. Napatulala na lang ang lolo mo, loading pa rin kung bakit. Sisiw na sisiw kaya sa MC ang laban. Kontroladong kontrolada na niya ang laro. Anong pumasok sa isip niya para sabihin yon? Sa halo-halong takot at pagtataka, humingi siya ng sagot. Pero pinakalma lang siya ng ating bida, at sinabing relax lang daw, at hintayin buhayin siyang muli. Naguguluhan pa rin si Plum nang maisip niya yung isa pang epal na detalye. Little Black? Saan galing yung pangalan na yon? Nilinaw niyang Plum ang IGN niya. Oh, di kaya Great Plum pero never naging Little Black. Napa-facepalm na lang siya sa buwisit at sinabing pangalan yon ng aso, at hindi ng player. Kahit nagmamaktol at na-offend na siya, deadma lang ang kausap. Tinawag pa rin siyang Little Black na parang walang narinig. Samantala, nag-cut ang kamera sa mga bobong players na kumantisa. MC natin bago pa sila ma-wipe out kanina. Kakarespond lang nila at umuusok sa galit ang leader nilang puro yabang at iyak tungkol sa kung gaano siya kalakas noong prime niya. Binasag niya ang reputasyon ng mga malalaking pangalan, pero heto siya ngayon, pinaglalaruan lang ng isang musmos. Ni hindi sumagi sa isip ng mga unggas na ang ating bida ang mismong kumatay sa kanila. Ang pumasok sa kokote ng mga hangal, si Plum ang mismong salarin sa likod ng masaker. Saktong-sakto namang dumating ang isa niyang tauhan na halos magkandasubsob sa pagtakbo. Ibinalita nitong namataan daw si Plum sa may bangin, prenteng nanonood habang nakikipagbakbakan si Shadow mag-isa sa isang halimaw. Nang marinig ito, tila nakakita ng ginto ang leader nila. Walang paligoy-ligoy na inilatag ang kanyang mga utos. Kinumpol niyang lahat ang kanyang mga galamay para sa isang malaking buwelta oras na para iligpit si Shadow. Samantala, walang puknat pa rin ang palitan ng atake sa ibaba laban sa Golden Ghost Ship. Gigil na binabantayan ng ating bida ang bawat kumpas ng kalaban, hanggang sa madecode niya ang ika-4 at pinakamalagim na sikreto ng halimaw na ito. Sa oras na matapyasan ng 50% ang buhay nito, maglalabas ito ng isang napakalawak na atake na kilala bilang Soul Wave. Tila sinasadya ng tadhana, mismong ang ataking ito ang iniluwa ng boss. Biglang tumaas ang balahibo ng ating bida. Ang pasabog na ito ay hindi lang basta aabot sa lahat. May kakayahan din itong gawing tuod ang kalaban sa loob ng 5 segundo. Kung pagbabasehan ang kakayahan niya ngayon, wala siyang kawala dito. Sumambulat ang Soul Wave na tila isang pamatay na alon, binabalot ng maitim na enerhiya ang buong paligid. Ultimo si Plum na nasa itaas ay napako sa kinatatayuan dahil sa tindi ng pressure, at nang tuluyang sumalpok ang atake, boom. 1,059 na damage ang bumawas kay Shadow bago mag-pop ang isang notifikasyon. Tapos ang boxing kumpirmadong tigok ang ating bida. Kasunod nito ang isang anunsyo na ang player na si Jin, o mas kilala bilang Shadow, ay pumanaw na sa laro. Ilang taon ng kanyang non-tradable lifespan ang naglaho na parang bula, kasabay ng pagkabuwal ng ilang araw sa kanyang tradable lifespan. Saktong-sakto naman ang pagdating ng mga epal sa ibabaw ng bangin para mapanood ang trahedya. Halos mamatay-matay sila sa kakatawa. Ito ba yung sikat na malakas daw? Pang-aalas ka ng isang ugok. Feeling pro tapos mag-isang susugod sa gold rank boss, ang bobo talaga. Pang-aasar nila, pero isang pambihirang tanawin ang biglang kumuha ng atensyon ng grupo. Halos lumuwa ang mga mata ng mga loko nang bumungad sa kanila ang mga nalaglag na loot mula sa bangkay ni Shadow. Sa dami ng kislap sa lupa, garantisadong aabot sa 300 araw ng lifespan ang halaga nito. Umiral agad ang paglalaway ng mga kumag na mabilis namang nauwi sa nakakasukang kasakiman. Dahil tabas na ang kalahati ng buhay ng boss, inakala ng mga hangal na pwede na silang pumapel, tapusin ang halimaw, at nakawin ang bundok ng kayamanan. Umayos pa ng porma ang isa at nagyabang. Sa wakas, tayong mga noobs ang mag-uuwi sa lifespan ng isang pro. Sa sobrang taas ng lipad nila, parang mga asong ulol silang lumusob sa baba. Ang resulta? Ayon, diretso kabaong ang mga tanga.
Sa kabilang banda, doon sa starting city, nagkukumpulan ulit ang mga unggas at pinag-uusapan ang masaklap nilang sinapit na hanggang ngayon ay inosente pa rin sa katotohanan. Isa sa mga tauhang putla pa rin sa takot ang palaisipan kung paano nabawasan ni Shadow ng 50% ang buhay ng boss, samantalang dapat ay wala pang nakakatalo rito. Sumigunda naman ang isa na maktol ng maktol ni hindi pa raw dumadampi ang mga paa nila sa putik, naging alikabok na sila sa iisang tira lang ng kalaban. Pero ang leader nila, halos mag-apoy na sa galit. Salubong ang mga kilay at nanggigigil na sinabing hindi pwedeng ganon-ganon na lang ang pagkatalo nila. Hindi niya malunok ang nangyari. Pabalang niyang inatasan ang tropa na mag-ayos para sa resback. Samantala, kung babalikan natin ang latian, astig na naglanding ang ating bida. Sumalubong sa paningin niya ang nagkikinangang lifespan orbs sa buong paligid. Instant yaman. Agad-agad niyang kinawayan si Plum para usisain ang kaganapan. At alamin kung bakit namumutiktik ang mga sphere sa lupa. Si Plum naman, halos mautot sa kakatawa sa bilis ng respawn ng bida, ay nagkwentong may umekse ng grupo ng mga feeling magagaling. Na umastang parang mga action star para nakawin ang boss, pero sa isang iglap, tinunaw lang sila ng water columns na ibinuga nito. Isang mapanuyang ngisi lang ang pinakawalan ni Shadow. Sa isip-isip niya, masyadong mataas ang pangarap ng mga tangang yon. Nag-flashback tuloy sa kanya ang bangungot ng nakaraang buhay niya, kung saan pinaranas sa kanya ng boss na to ang impyerno. Pagbalik ng ulirat niya, matalim na tinitigan ng bida ang galaw ng barko. Yung paralyze skill na yon, isang beses lang pwedeng gamitin. Simula ngayon, parang nagbabalat na lang siya ng patatas sa pag-ubos ng natitirang buhay nito. Kung titingnan, kapag nasa 50% na ang kalusugan nito, may kakayahan na itong mag-teleport isang sakit sa ulo sa mga normal na player. Pero kay Shadow, sisiw lang yan. Walang kabakabang pinagana ng bida ang kanyang poison dart, asintado ang pinakakahinaan ng halimaw yung mga kumikislap na kampanilya sa poste nito. Bullseye. Pero hindi nagpatinag ang Golden Ghost Ship at kumasa para sa isang counter-attack. Isang nakamamatay na kulay ube na enerhiya ang sumabog mula sa katawan nito. Relax lang ang lolo nyo. Dahil pinalilibutan pa siya ng invincibility mula sa pag-respawn, matapang siyang sumugod ng nakangiti. Bulong niya sa sarili, isinapuso na niya ang bawat pattern ng boss na to. Sa isang kisap mata, binasag niya ang distansya at kumawala ng isang mabangis na tira. Shadow Slash. Hiniwa ng talim niya ang boss ng napakalinis at swak na tama. Sa kabilang dako, hindi kalayuan sa bakbakan, nakarating na rin sa wakas ang mga unggas na nag-respawn papunta sa gilid ng bangin. Ang isa sa kanila na mukhang may malinaw na paningin ay napansin agad ang presensya ni Shadow na pumapalag ulit sa ginintuang barko. Ang boss nilang asar na asar pa rin ay kuminang ang mga mata sa pagkakataong ito. Dahil tutok na tutok si Shadow sa halimaw, nakakita sila ng jackpot na tiyempo para itumba pareho ang boss at ang player para matikman ang kayamanan. Pero si Plum na nakaradar sa paligid ay deadma lang sa pagbabalik nila. Ang mga pabidang to, literal na magnet ng kamalasan. Dahil alam niyang paklimax na ang bakbakan sa ibaba, kailangan niyang siguraduhin hindi makakapanggulo ang mga kupal na to. Mabilis pa sa alas 4, nagpasabog siya ng isang lightning spell. Nagliyab ang katawan niya sa kuryente, bago nagpakawala ng isang malagim na boltahe direkta sa mga mokong sa bangin. Tuhog silang lahat. Tumilapon ang leader pati ang buntot nito sa lupa, nangingisay habang nilalamon ng mataas na boltahe ang mga katawan nila. Lutang at amoy inihaw, pilit itinarang ng ugok na lider ang sarili habang paling-paling ang ulo para hanapin ang lintik na sumira sa diskarte nila. Agad namang naituro ng isa niyang tauhang nanginginig pa sa takot ang pwesto ni Plum. Doon bumagsak ang barya sa isip ng leader na isang mage ang bumanat sa kanila. Ang inis niya ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na reaksyon. Lumitaw ang isang malademonyong ngiti sa kanyang labi habang hinihigpitan ang kapit sa kanyang armas. Wala nang pakialam sa mangyayari, hindi na siya nag-isip kahit isang. Kasunod nito, ibinigay niya ang hudyat para sumugod. Nang makita ni Plum na nakuha na niya ang pokus ng madla, kumaripas siya ng takbo't humiyaw ng saklolo habang pilit siyang hinahabol ng mga halimaw na uhaw sa kanyang dugo. Sa kabilang banda, palihim na nakakubli sa mga kakahuyan ang ilang gamer na pasikretong nagmamasid sa eksena. Malayo sa mga walang isip na nilalang na tumutugis kay Plum, kalmado lang ang grupong ito at nag-aabang. Ang kanilang mga mata ay nakapako. Sa pinakamalaking premyo ang madugong tapatan ni na Shadow at ng Golden Ghost Ship. Habang maliksing umiikot sa dambuhalang barko, walang patid. Ang konsentrasyon ng ating bida. Patapos na ang sagupaan, tulad mismo ng kanyang kalkulasyon. Bagaman nasa level 5 pa lang ang boss, isa pa rin. Nakakakilabot na banta ang barko, lalo pat solo player lang siya. Medyo tumagal ang banggaan kaysa sa nauna niyang inaasahan, dulot ng limitadong puwersa ng kanyang atake. Dahil dito, naging takaw eksena ang labanan. Ramdam niya ang bawat banta sa paligid. Busi ang mga nasa bangin kay Plum, habang may hiwalay na pangkat na nakapwesto sa putikan, palihim na nag-aabang ng tiyempo. Basang-basa ang kanilang taktika, hihintayin nilang tapusin niya ang boss bago siya tambangan upang nakawin ang
kanyang mga loot. Ngunit naunahan sila ng mabilis na pangyayari. Sa isang pamatay na hampas, gumuho ang Golden Ghost Ship habang ang dambuhalang bulto nito ay tuluyang sumabog ng pinong-pino. Kasunod nito ay ang mensahe ng panalo mula sa system. Napabagsak na ng ating bida, ang dambuhalang gold rank boss na. Golden Ghost Ship. Ginantimpalaan siya ng laro ng 4,800 XP, sapat para umarangkada siya sa level 8. Nag-uwi rin siya ng 7 evolution points, at may dagdag na 216 na araw na lifespan na pwedeng ipalit. Nang magsimulang mag-drop ng items ang kalaban, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi maitatangging lumaban ng sabayan ng halimaw, ngunit maling tao ang kinalaban nito. Masyado itong umasa na kaya nitong manalo. Nakakaawa, dahil ilusyon lang ang lahat ng iyon. Walang pinalampas na oras, inaktibo agad niya ang kanyang Shadow Stealth. Mabilis siyang naging isa sa mga anino, sakto sa pag-abante ng mga gahamang manlalaro na sabik na kawin ang kanyang pabuya. Sa kabilang banda, umalingaunggaw ang isang pandaigdigang anunsyo sa mismong Starter Town. Kinumpirma nitong si Shadow ang kauna-unahang player na bumasag ng gold rank boss na nagkaloob sa kanya ng 3 reputation points. Otomatikong ginimbal ng balitang ito ang buong komunidad ng server. Naging usap-usapan agad ang nangyari. Lahat ay gigil na gigil alamin kung sino ba talaga si Shadow at kung paano naging posible ang napaka-imposibleng misyong ito. Sari-saring teorya ang naglabasan tungkol sa kanyang pinagmulan. Saang bayan kaya siya nagsimula? Galing kaya siya ng Shelltown? Baka naman ang halimaw na ito ay kapwa lang nila taga rito. Isa sa mga pinakanalula sa alerto ay si Wang Meng na nakangangalang habang pinagmamasdan ang mensahe sa screen. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Mula noong masaksihan niya kung paano solohin ni Shadow ang isang bronze boss. Ngunit ngayon, sa napakaikling saglit, nagawa na nitong burahin sa mapa ang isang gold level na kalaban ng walang kasama. Masyadong malayo ang lakas ni Shadow kumpara sa karaniwang player, isang bagay na bumagabag sa isipan ni Wang Meng. Saan kaya nanggagaling ang ganitong klaseng kapangyarihan? Sa kabilang dako, buong-buo ang kumpiyansa ng nakababatang kapatid ng ating bida, si Shadow na siguradong ang pinakamabangis na nilalang sa buong laro ngayon. Kung mapapayag lang niya itong bitbitin siya sa pag-level up, siguradong abot kamay na niya ang kanyang pinapangarap. Ang tuluyang mapansin ng nililigawan niyang si Song Fei. Samantala, balik tayo sa madugong swamp. Tapos na ang boxing, at nagpasabog ang boss ng sandamakmak na top-tier na items na lagpas sa imahinasyon ng karamihan. Ang mga buwitreng nag-aabang sa anino malapit sa latian ay halos tumulo na ang laway sa mga nagkikinangang kayamanang nagkalat sa putikan, bakas ang matinding kaganidan sa kanilang paningin. Agad namang kinalkula ng leader ang susunod nilang hakbang. Nakita niyang nakatiwangwang pa ang luot ni Shadow, ibig sabihin siguradong nandyan pa siya sa tabi-tabi, patagong nagmamasid gamit ang kanyang stealth ability. Habang seryosong nag-iingat, nag-utos agad ang pinuno sa tauhan nitong si Guang. Inutusan niya itong amuyin ang lokasyon ni Shadow at tapusin ang buhay nito bago pa matangay ang premyo. Walang inaksayang oras, mabilis na kumilos si Guang. Pumitik siya ng isang palaso na binalutan niya ng mana. Nagliwanag ng berdeng kulay ang dulo nito. Habang humahagibis, unti-unting nag-transform ang pana at naging isang mahiwagang agila na may sungay ng demonyo, isang espesyal na tracker na pambisto sa mga nagtatagong kalaban. Mabilis na pumaimbulog ang spirit bird sa itaas, nag-scan sa buong paligid na huling pinaglahuan ni Shadow. Walang ano-ano'y may naaamoy itong presensya. Ang bida natin, na malalim pa ring nakakubli, ay mabilis na nakilala ang ganitong atake. Ito ay ang Horned Phantom Eagle, isang sikat at malupit na pangontra sa stealth ng mga assassin. Nakakagulat lang na magpapakita na agad ang ganitong kakayahan sa early game. Ngayon, gets na niya kung bakit ganoon na lang kabilib ang grupo na mahuhuli siya, subalit, puro hangin lang pala sila, kahit gaano pa kasikat ang atake na ito, unang level pa lang ang gamit nila. Lingid sa kaalaman ng mga buwitre, ang class ng isang assassin ay may libreng +1 invisibility bonus. Barya man sa tingin ng iba, sapat na ang agwat na ito para mabulag sila at tuluyang masayang ang tangkang paniktik laban sa kanya, imposibleng mabutas ng multong ibon ang kanyang pagtatago. Patuloy sa panginginain sa hangin ang tracker, habang laging isang hakbang sa unahan si Shadow. Matapos suyurin ni Guang ang buong mapa ng walang napala, nagkibit-balikat na lang siya sa mga kasama. Kumbinsido siyang umatras na siguro si Shadow sa sobrang takot nang makita silang nakapalibot. Yan lang ang palusot na isip niya, kung bakit pumalpak ang kanyang tracker. Napasmirk ng mahina ang leader nila, sobrang kumpiyansa sa pag-aakalang nag-log out na ang target. Sa isip niya, marunong pala si Shadow umiwas sa gulo. Lalo na kapag alam nitong alanganin siya. Matinong galawan. Sa kumpiyansang ito, humakbang na ang grupo palapit sa nagkikislapang pabuya, puno ng ere sa sarili. Ngunit ang leader nila ay hindi masyadong nagpakampante. Pilit pa rin niyang inaalerto ang buong tropa.
May 5 minuto pang natitira sa orasan bago maging public property ang mga drop ng boss. Konting tambay lang at kapag wala nang umaangkin dito, siguradong sa kanila mapupunta ang jackpot ng walang kahirap-hirap. Pasensya lang ang puhunan, at mayamang-mayaman na. Sila kalaunan. Abot tenga na ang kanyang ngisi, pilit nang nilalasap ang panalo, ngunit habang masyado pa silang nagse-celebrate, isang patay-sinding anino ang maliksing gumalaw sa kanilang likuran. Wala pang isang kurap, biglang nag-spawn si Shadow sa mismong gitna ng tropa. Bilang gulat, nilabas niya ang kanyang instant Shadow Strike. Isang malakas na alon ng itim na enerhiya, ang humigop sa buong puwersa nila, sapat para tabasin ang grupo ng isahang hit lang. Nagbagsakan silang walang buhay, nagpaulan ng sariling items, at tuluyang kinain ng lupa ang kanilang matatayog na ambisyon bago pa man mag-umpisa. Mas mabilis pa sa 4:00, natapos ang gulo. Sa gitna ng sobrang katahimikan, napabulong na lang ang ating bida. Wala nang ingay, puro kapayapaan na lang. Titig na titig siya sa naglalakihang tambak ng loot na nakaabang sa kanya nang walang umaabala. Kaso, biglang pumasok sa isip niya, teka, nasaan na ba si Plum? Isinantabi muna niya yon para balikan mamaya. Sa ngayon, mas na-excite siya sa nakita niya dahil sapat na ang naipon niyang evolution points. Bago pa man mamulot ng items, nag-decide siyang palakasin muna ang kanyang Hand of Avarice skill. Umilaw ang isang system prompt. Success ang evolution. Mula Diamond, pumalo na sa epic rank ang kanyang Hand of Avarice. Ipinakita agad ng system ang mga nadagdag na buffs, kabilang ang bagong 3% chance. Chance na makapitas ng extrang drops mula sa mga natumbang halimaw. Ang nakakabaliw pa rito, 100% garantisado na mas high level ang bawat lalabas na bonus item. Para masagad ang swerte, agad kinamada ni Shadow ang mga kumikinang na loot orbs dahil kumpirmado ng may bonus drops mula sa bagong skill. Naisipan niyang tumpukin sa iisang spot ang lahat ng orbs para masiksik at sabay-sabay ang pag-ulan ng mga rewards. Paghawak niya, biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag. Senyales yan na umarangkada na ang Hand of Avarice, at grabe ang naging instant epekto. Umulan ng alert sa screen niya. 3 beses siyang nakasungkit ng tig-7 evolution points, at naka-jackpot din ng 3 bagsak ng tradable lifespan. 2 beses din niyang nahugot ang rare item na Phantom Firebell. Nang hawakan na ni Shadow ang 2 kampanilya, halos hindi siya makapaniwala sa tindi ng swerte niya. Mantakin mo, 2 agad ang nahulog sa kanya imbes na isa. Agad inilabas ng system ang impormasyon, ang Phantom Firebell ay naka-classify bilang special item. Ang matindi rito, kapag naka-equip to, ligtas na sa lifespan penalty ang player kahit mamatay pa. May cooldown lang ito na 1,560 segundo. 3 ang solidong powers nito. Ang Soul Absorption ay nagdadagdag ng 20% sa lifespan drops ng mga kalaban. At kapag 2 ang suot mo, asahan mong madodoble ang epekto niyan. Nandyan din ang active skill na Soul Shock. Isang kalog lang sa kampanilya, mas taston ng 3 segundo ang lahat ng kalaban sa loob ng 100 metrong radius. May cooldown itong 521 segundo. Ang pinakaastig na part, dahil classified ito bilang item at hindi equipment, ligtas ang equipment slots mo, wala itong aagawing pwesto. Mas lalo pang gumanda ang balita kasi nag-stack lang sa iisang inventory slot ang 2 kampanilya. Grabe, sobrang overpowered na rare item. Sa sobrang hype, lihim na pinuri ni Shadow ang sariling swerte. Jackpot talaga ang naging raid niya ngayon. Kaso nga lang, naputol ang pagse-celebrate niya nang biglang may umalingaunggaw na pamilyar na boses mula sa latian. Boses yun ni Plum. Dinig na dinig ang boses niyang puro takot habang sumisigaw ng saklolo, pilit na itinataboy ang mga kalabang nakabuntot sa kanya. Mukhang naabutan na talaga siya ng mga kalaban. Tingnan mo pa lang ang mga manyak at nakakadiring ngiti ng mga unggas, halatang gusto nilang pahirapan ang biktima nila. Ang hindi alam ng mga gagong to, oras na para singilin sila. Nang marinig ang nakakaawang iyak ni Plum, dali-daling nag-message ang bida natin para alamin ang eksaktong lokasyon nito. Samantala, cut to kay Plum. Wala na siyang aatrasan sa dulo ng bangin dahil napalibutan na siya ng lecheng boss at ng mga alipores nito. Mayabang nang umisi ang leader, sabay asar na baka nakalusot siya kanina, pero ngayon ay dead end na. Sumingit pa ang isa sa mga kupal at inutusan siyang sumuko na lang ng kusa, may kasama pang bastos na pangakong dadalhin daw siya sa langit sa sarap. Imbes na makinig, sumilip si Plum sa nakakahilong lalim ng bangin. Wala pang 1 segundo, napag-isipan na niya ang susunod na hakbang. Gamit ang natitirang lakas ng loob, buong tapang siyang nag-dive pababa ng bangin, naiwan ang mga tangang humahabol sa kanya na pare-parehong tulala at nakanganga. Napakabilis ng pagbulusok niya pababa, kaya pumikit na lang si Plum at inihanda ang sarili. Pagtama sa lupa, sobrang lakas ng lagapak kaya agad sumabog ang dugo mula sa ulo niya. Agad nag-transform into loot ang katawan niya. Kahit ang gunggong na boss ay napawaw sa ginawa niya, biruin mo, iba yung tapang din talaga ang kailangan para piliin mong ikaw ang tatapos sa sarili mong buhay. Balik sa bida natin biglang nag-pop ang message ni Plum.
Ang sabi, wag na raw siyang mag-abala pang rumesponde. Ang masaklap na rason, namatay na siya. Ligtas na siyang nag-respawn sa starting city ngayon. Kinuwento rin niyang halos mamatay siya sa sobrang sakit ng pagbagsak niya kanina. Ang laking swerte lang talaga dahil nasa pangangalaga ng kapitan nilang si Wang Meng ang lahat ng tradable lifespan ng team. Agad nag-reply ang bida natin at pinag-antay na lang si Plum doon sa safe zone. Nangako siyang ibibigay agad ang hatian nito sa loot pag-uwi niya, na ikinatuwa naman ng dalaga. Doon pa lang talaga nakahinga ng maluwag at napabuntong hininga ang bida natin. Dahil safe na ang kaibigan, ibinaling niya ulit ang focus sa bundok ng drops. Aminin man natin o hindi, napakalupit ng naging hakot niya ngayon. Pumalo na ng 3,115 araw ang naipong tradable lifespan niya. Dagdag pa dyan, meron na rin siyang 21 solidong evolution points. Gusto sana ulit niyang ipump ang Hand of Avarice skill, pero biglang umepal ang system prompt, paalala nito. Nasa epic rank na ang kanyang skill. Para ma-level up to ulit, times 10 ng points ang hihingiin sa kanya. Sinisingil siya ngayon ng system ng tumataginting na 210 evolution points para lang sa next upgrade. Dahil alam na alam niya ang sobrang kunat ng laro sa higher levels, nagets niyang masyadong bitin pa ang budget niya. Kaya ang naging diskarte niya, ibubuhos na lang muna sa mga offensive skills ang natitirang points. Logic lang yan, kapag pinalagablab niya ang damage niya, mas madali siyang makakabura ng high-tier bosses, na ibig sabihin ay uulan palalo ng rare loots. Pindot pa lang sa upgrade button ng combat skills, agad siyang nilamon ng isang mainit na gintong liwanag. Kasunod nito ang pag-pop up ng isang bagong system interface. Umangat na naman. Ang instant shadow strike niya ay tumalon na mula platinum diretsyong diamond rank. Dahil sa pag-level up na to, mas lumayo pa ang range ng directional attack niya. Isipin mo, mula 21, naging 24, hanggang humaba ng 27 metro. Nadagdagan din ang stealth duration niya, mula 7, tumalon sa 8, hanggang naging 9 na segundo na ang kanyang invisibility. Kaya na rin niyang mag-combo ng 5 hanggang 7 magkakasunod na hampas sa kahit sinong humarang sa dadaanan niya. Dahil dito, humaba pa ng 10.43 segundo ang total na tinatagal ng skill. Lalo pang pinalawak ang bawat slash mula 3.1, sakop na nito ang 4.1 metrong radius. Bonus pa dyan ang garantisadong plus 300 damage points sa bawat successful hit. Isang notif pa ang sumulpot para kumpirmahing nakaltasan na siya ng 10 evolution points, 3 na nga lang ang butal niya ngayon. Pero sulit, kasi nakatuntong na rin sa gold rank ang kanyang luma at paboritong backstab upgrade skill. Binasag ng upgrade na to ang limit, kaya dumoble ang backstab damage modifier niya mula 15 paakyat ng 30%. Habang nakatitig sa kamay niyang nagliliwanag, tsaka niya lang na-realize na doble ng tuluyan ang damage ng instant shadow strike matapos ang 2 sunod na upgrades. Simula ngayon, kahit magpakita pa siya at hindi mag-stealth, babawas pa rin siya ng basag ulong 3,000 damage points gawa ng camouflage break effect. Paano pa kaya kung iko-combo niya to sa isang solidong backstab? Malamang. Isipin mo, pumapalo ng 6,000 pataas hanggang 7,000 damage ang combo ng 7 niyang atake. Pag-check niya sa system panel, bumulaga sa kanya na ang bagsak. Ng mga gold rank boss ay madalas 2 o hanggang 4 lang na silver gear, at sobrang swertehan na kung may malaglag na gold item. Kaso iba ang swerte niya. Gawa ng Hand of Avarice, humakot siya ng 11 gold gears at skill books, dagdag pa ang 2 platinum items at isang astig na platinum skill book. Tuwang-tuwa ang bida natin sa nakuha niya, lalo't 3. Rito ang perfect match para sa assassin class niya. Isa na rito yung halimaw na Phantom Vessel Double Blade, na kinumpirma ng system, na isang top-tier platinum weapon. Grabe ang stats nito, dagdag na 136 sa attack power, 22 sa agility, at bibilis pa ang atake. Mo ng 24%. May bonus pa itong 17 puntos na armor penetration, kaso kailangan level 5 ka na para magamit ito. Sisiw lang yan sa bida natin dahil lampas na siya sa requirement. May sumulpot pang system alert na nagsasabing ang special effect ng weapon na to, bawat normal hit mo, dodoble ang damage. Habang pinagmamasdan ng kambal na espada, naisip niyang parang hindi ito swak sa playstyle niya, kasi madalas ay puro skill ang ginagamit niya pampabawas ng buhay. Pero kahit na, panalo pa rin siya sa taas ng base attack at bilis ng agility na bigay nito.